yung ating Pangulong Bongbong Marcos kasi 3 years na lang po ang natitira sa kanya. Other than yung malawakang revamp sa kanyang gabinete, tutok pa rin siya siyempre. Lalo niya Pinundoan ito ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority or TIEZA. Itong project na to features elevated green spaces filled with variety of plant species, walkways, seating areas, and interactive zones. Visitors can look forward to enhanced culinary experiences, scenic overlooks of the sun and sea, and improve access to nearby 8-hectare mangrove eco park. pag natapos po itong project, napakagandang pasyalan natin. Di ba? Maging turista muna, mga kababayan, dito sa ating sariling bansa. Sa tourism kasi, bakit ito yung isa sa mga priorities ng ating Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito mga kababayan, si Dante Maravillas, vlogger, broadcaster from Bicol. So habang pinag-uusapan agad ng mga atat na atat pumalit sa ating Pangulong Bongbong Marcos na maging Pangulo ng ating bansa, tulad ng kampo ng mga Duterte, tapos si Risa Ontiveros, open daw siya sa pagiging presidente. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, kasi 3 years na lang po ang natitira sa kanya. Other than yung malawakang revamp sa kanyang gabinete, tutok pa rin siya siyempre. Lalo niya binibilisan ang pag-implement ng mga proyekto sa ating bansa. Nagdo-double time yung ating Pangulong Bongbong Marcos para ma-achieve niya yung kanyang mga ipinangako para sa ating mga mamamayang Pilipino. Abang busy na sa pamumulitika yung mga atat na to make over sa Palasyo Malacanang. Yan ang ating presidente po. Busy po. Di ba? Sana niya yan, Mr. Maravillas. Yan groundbreaking ceremony of the Sky Garden Project by TIEZA doon sa Alaminos, Pangasinan. Ito ay pagdidemonstrate mga kababayan sa commitment ng ating administrasyon to advancing sustainable development sa buong Pilipinas sa pamamagitan ng pag-attract ng mga investments, mag-create ng trabaho in drawing economic conscious travelers, sabi ng Presidential Communications Office. So pinangunahan mga kababayan ng ating Pangulo ang groundbreaking ceremony ng Sky Garden Project sa Barangay Lucap, Alaminos City sa Pangasinan kahapon. So ano po itong Sky Garden na sinasabi? Pinundoan ito ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority or TIEZA. Itong project na to features elevated green spaces filled with variety of plant species, walkways, seating areas, and interactive zones designed to promote public engagement and cultural exchange. Kakaiba po ito na project promoting tourism and our culture. Kasama dito siyempre yung parking facilities para sa ating mga turista, shopping center, multipurpose hall, and viewing decks offering panoramic views of the surrounding landscapes. Sustainable design features such as passive cooling systems to support the city's environmental goals. So sabi dito sa release ng Presidential Communications Office, itong Sky Garden is expected to complement the city's vibrant faith-based tourism, particularly around the pilgrimage islands of the 100 Islands National Park. Visitors can look forward to enhanced culinary experiences, scenic overlooks of the sun and sea, and improve access to nearby 8-hectare mangrove eco park. Pag natapos po itong project, napakagandang pasyalan natin. Di ba? Maging turista muna, mga kababayan, dito sa ating sariling bansa. Sa tourism kasi, bakit ito yung isa sa mga priorities ng ating gobyerno? Sa tourism kasi po, lahat may pakinabang, lahat na sektor po, sa negosyo, sa transportasyon, yung mga farmers, lahat yan may pakinabang po, mga maliliit na nagtitinda-tinda. Kasi pag maraming namamasyal, mga kababayan, di ba? Yung mga restaurant, sino yung magsusupply ng pagkain kung hindi po mga farmers, mga fishermen? Di ba? Pag boom yung tourism, mga kababayan, napakalaki ng pakinabang ng buong community. It create jobs. Sa transportation business lang po, yung mga vans, yung mga buses, nahahakot ng mga turista. Laki ng tulong sa ating mga ordinaryong mamamayan na magkatrabaho, opportunity
na kumita mga kababayan. Yung mga hotels, kailangan nila ng mga empleyado, mga waiters and waitresses, mga room boys, mga maglilinis po sa paligid, gardener, mga chef, o di ba? Kasi buhay yung turismo. Then the supplies of food, siyempre, galing mismo sa ating mga farmers and fishermen. So nakita ninyo kung bakit binibigyan ito ng priority ng ating gobyerno, ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Dahil po sa laki ng pakinabang po ng tourism business sa buong community. Yung mga walang trabaho, magkakatrabaho na po. Pag buhay na buhay ang turismo. Yung mga magtitinda ng mga souvenirs, mga t-shirts, o kung ano-ano po ang mga pwedeng mabili ng mga turista. Kasi yung mga turista po, hindi man yan magtuturista kung walang panggastos, walang kwarta. Tingnan ninyo sa Boracay po, galing kami sa Boracay. Buhay na buhay po ang negosyo doon. O di ba? Ganon, kasi binuhay po yung turismo. At ang dami na po na malalaking hotels, mga investors, mga kababayan, at tourist-oriented businesses, laking tulong po sa community, sa mga locals. Yon din ang purpose nito. Itong ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa Alaminos, Pangasinan. Yan ba? Ngayon ay Groundbreaking. masasaksihan natin ang pagsara. mga kasama. Yan po. Makikita po Groundbreaking natin ceremony, ngayon ang time pagtatakip capsule. ng time capsule. Ito po si Congressman Arthur Celeste. Pakinggan natin yung kanyang sinasabi. Kung meron po kaming ipaparating sa inyo sa araw na ito, wala pong iba kundi ang magpasalamat ng malaki. Addressing the Dahil President. gusto ko lang pong ipaalam sa inyo, with all these projects na nakikita ninyo, hindi lang po Sky Garden actually ang i-ground break natin. Dahil yung pong nakikita ninyo ngayon, yung Baywalk, Alaminos City Baywalk, from Lookup to Mangrove Park, kasama po yan, nag-umpisa po yan nung panahon ng inyong presidency. So hindi lang po ang Sky Garden at gusto ko lang pong ipaalam din sa inyo, Mr. President, 9 years ago, ang tourist arrival ng 100 Islands is only 150,000 per year. Ang income po ng city is only about 5 million a year. But with all the developments na pinagtulong-tulungan po namin kasama ang probinsya, the national, especially the national government and the city of course, gusto ko lang pong ipaabot sa inyo that with all this development na nakikita natin, last year, ang syudad ng Alaminos ay kumikita na po ng more than 40 million a year. And again, yung 150,000 tourist arrival 9 years ago, ngayon po every year, last year, mahigit kumulang 500,000 ang bisitang bumibisita po dito sa inyo. So kung Kita ninyo, na-triple po yung tourist arrivals. 150 to 500,000 na po. Ang dami-daming mga bisita. Nalaking opportunity sa negosyo, sa turismo, tulad ng transportation, mga hotels, sa mga magsasaka. Siyempre, bibili ng pagkain yung mga hotels, sa mga farmers. You see, naging buhay na buhay po. Laking pasalamat po ni Congressman Celeste sa ating Pangulong Bongbong. ang ating lungsod, ang ating probinsya, siguro po mas doble ang pakinabang ng ating mga stakeholders. Wala pa po ang income ng boat operators, souvenirs, vendors, You see? hotels. So sa tingin ko naman po, yon ang pinakamalaking nakinabang sa mga proyektong dinala po ng ating gobyerno dito po sa First District ng Mga magtitinda-tinda. Buhay na buhay po yung mga vendors. Kasi maraming tao na pumupunta. Ganon ang dinadalang biyaya ng tourism. Kasi pag matao, laging matao sa lugar tulad ng Boracay, buhay ang negosyo. May hanap buhay yung mga locals. Hindi nga lang mga locals, yung pagpunta namin po sa Boracay, maraming mga taga-Karatig probinsya. Hindi lang yung mga taga-Aklan. Mga Karatig probinsya dumadayo sa Boracay para maghanap buhay. You see? Yung mga investors po, hindi lang local investors na galing dito sa Manila, pati mga international investors. Pumunta na din po sa Boracay para magnegosyo. Ganon din mga kababayan sa ibang mga probinsya. Yan ang gisyo ng ating Pangulo. Kaya laking pasalamat po ng congressman. Laking tulong sa hanap buhay ng mga mamamayan nila. Alam po ninyo, Mr. President, pangarap po namin ito na mapalakas ang tourism sa aming distrito.
dahil First District of Pangasinan is a coastal district. Ang buhay lang po ng aming distrito mainly on tourism. Kaya pinapalakas po namin ang turismo at with this project, 100% sure po ako. Pag natapos po natin ito, nagawa po natin lahat ito, lalong lalakas ang turismo, hindi lang po sa siyudad ng Alaminos, sa First District, sa province, kundi sa buong Region 1, Mr. President. Kita mo? So, yun po. Again, sa ngalan po ng aming distrito, sa ngalan po ng aming lungsod, maraming salamat, Mr. President. O di ba, mga kababayan? O ngayon, pakinggan natin yung mensahe ng ating Pangulo. Congressman Art Celeste and other members of the House of Representatives. Mark Coangco is also here. Of course, Pangasinan Governor, Governor Ramon Guico, my fellow workers in government, and to the beneficiaries, the stakeholders who we met earlier, yung mga stakeholder dito para sa mapapakinabangan itong ating project na hindi lamang kagaya ng ipaliwanag ni Congressman, hindi lamang itong Sky Garden, kung hindi it is marami pa tayong idadagdag na mga proyekto para yung bumisita sa Alaminos na 500,000, paabuti na natin ng 1 milyon yan bago tayo matapos para naman gumanda ang ekonomiya, hindi lamang Alaminos, hindi lamang sa distrito, kundi sa buong probinsya. Kasama na rin dyan ang lahat ng mga probinsya na malapit sa inyo, baka hanggang dun sa amin, maramdaman pa namin yung epekto nito. So, naibag nga daw kada kayo aming kailian mi, tuwing mainit na tag-araw, ang unang naiisip ng tao ay magpunta sa beach, magpalamig, mag-swimming, mamasyal sa 100 Islands. Nagdidebate pa kami kung ilan ba talaga yung 100 Islands. Ang sabi ni Congressman, 123. I remember my father coming in here. Said, bakit 100 islands yan? Dahil ang bilang hindi nagkakasundo kung ano yung bilang. May nagsasabi, wala pang 100. May nagsasabi naman, 120. Kaya tama-tama yan. Gawin natin na adventure para sa ating mga turista. Silang magbilang. Mga simpleng alaala na tag-araw na tumatak sa bawat pamilyang Pilipino. Kilala ang Pangasinan pagdating sa pasyalan, turismo, pagkain, gaya ng Alaminos longganisa, bangus, puto, tupig at bagong isda. Higit sa lahat, sa bait at sipag ninyong mga taga-Pangasinan. Ngunit tunay na pinabibilib ako ng Pangasinan kasi hindi kayo nakontento sa likas na yaman at pinagbuti pa ninyo ito. Ang 100 Islands ay naging national park, ang kauna-unahang national park sa ating bansa. Noong 2022, pumangalawas ang Pangasinan sa top destination sa bansa na nagtala ng pinakamaraming lokal na turista. Ang halos 1 milyong lokal at dayuhang turista na bumisito sa inyo nung nakarang taon ay magpapatunay sa ganda ng inyong lalawigan. Kilala rin kayo sa galing at ganda ng inyong mga tourism souvenir, sa sports tourism, sa beach games, hosting ng mga event. Patunay na ang talento at siyempre sa charm ng mga taga-Pangasinan. Noong isang taon, itinanghal na Pangasinan na best province in local tourism sa ginanap na 2024 Region 1 Tourism Summit. At ngayong namang araw, ating tutunghayan ang isa namang kaabang-abang na proyekto dito sa inyong lalawigan, itong ating sisimulan na Sky Garden. Bunga ang Sky Garden sa pagtutulungan ng pamahalaang lungsod ng Alaminos, ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o yung CHESA at ang Department of Tourism. Isang kagandahan ng Sky Garden ay pang buong pamilya ito. Kami na tinatawag na Gen Z, pwedeng mag-vlog at mag-My Day dito.
Para naman sa mga magulang at mga senior, gaya ni Secretary Ayos na Conrad, ayos. Punta kami doon ni Mrs. nandyan garden. Pero kailangan hindi sila mahirapan umakyat para ma-enjoy nila ang mga garden na ito. Kaya sa CHESA, tulungan ninyo po ang pamahalaan lungsod ng Alaminos upang mapabilis at maisaayos ang pagtatayo nito. Kailangan senior-friendly. Lagi kitang, Conrad, lagi kitang inaalala kasi alam ko, nanlalambot niyo minsan yung tuhod mo. Hangarin gatid ang Sky Garden ng sigla, magbigay daan para sa mas maraming bisita at trabaho para sa mga taga rito. Napakahalaga ng turismo sa kaunlaran ng mga kanayunan. Nasusuportahan nito ang ating mga magsasaka, ating mangingisda, na mga nagtitinda ng pasalubong, kasama mga otel, ang transportasyon. Ang panawagan ko lang po sa ating mga kasama sa pamahalaan, sa kapulisan at sa mga lokal na pamahalaan, atin tiyakin na ligtas at maayos ang lagay ng ating mga manlalakbay. Sa daan, sa hotel, sa restaurant, o kung saan man sila tutungo. Bilang turista, napakahalaga na maayos ang mga rest area. Kaya ang DOT at saka ang CHESA ay gumagawa ng mga tourist rest area para komportable naman ang mga naglalakbay. Dito, mayroong malinis na restroom, may information center, may ATM, may pasalubong center. 10 na po ang naipagawa ng DOT at may ginagawa pa sila, mga tourist rest area sa Lingayen, Pangasinan. Kasabay nito, ginagawa na rin natin ang mga Tarem Santa Cruz Road. Kapag natapos na ito, mas bibilis pa ang biyahe papunta at pabalik mula Pangasinan hanggang sa Zambales. Dagdag pa rito ang Tarlac Pangasinan La Union Expressway Extension at Dagupan Mangaldan Calasiao Circumferential Road Project. Layo ng mga proyektong ito na gawing madali, mabilis at ligtas ang biyahe papunta sa mga pasyalan sa Pangasinan. Bawas puyat, bawas pagod, bawas gastos. Mas makakapag-enjoy na kasama ang inyong mga pamilya. Ngunit, kasabay ng pag-unlad, ingatan at paunlarin natin ang ating kalikasan. Huwag nating itong pabayaan upang maipapamana natin ito sa mga susunod na henerasyon. Kapag inuuna natin ang kapakanan ng isa't isa, nakakabuo tayo ng kinabukasang ligtas at maunlad para sa ating mga Pilipino. Ika nga ng mga kahenerasyon ko, para tayo ay maging successful. Sa bagong Pilipinas, sama-sama tayong manindigan para sa bayan at para sa isang kinabukasang marangal, matatag at makatarungan. Maraming salamat. Mabuhay ang Pangasinan, mabuhay ang Alaminos, mabuhay ang bagong Pilipinas. Di ba? Napakasipag ng ating Pangulo para sa pagpaunlad ng ating bagong Pilipinas. Tapos, kahapon din po, pumunta din yung ating Pangulo sa inauguration ng Medical Center Cancer Institute sa Region 1. Ayan po. Sabi dyan mga kababayan sa report ng Presidential Communications Office, the RMMC Cancer Institute reinforces the government's commitment to strengthening cancer prevention, early detection in Cancer Control Act, and signifies a major milestone in the administration's efforts to enhance cancer care through the Universal Health Care Program. Priority ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang kalusugan ng ating mga mamamayang Pilipino. Ito po yung naging speech ng ating Pangulo. 100 taong na ang lumipas, pero nananatili pa rin ang layunin ng Region 1 Medical Center o R1MC ang magsilbi, mag-aruga at tumugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Mula noon hanggang ngayon, dito po tumatakbo ang mga taga-Dagupan at karatig probinsya para magpagamot. Isang siglo ng serbisyo, isang siglo ng pag-aaruga sa mga nangangailangan. Kaya naman, sa pagdiriwang natin sa ika-100 taon ng R1MC, isang malaking karangalan din para sa akin ang makasama kayo ngayong mahalagang okasyong ito, ang pagbubukas natin ng Region 1 Medical Center Cancer Institute. Ito,
ay isang bagong pasilidad na tutugon sa isa sa pinakamatinding hamon ng ating panahon, ang cancer. Noong panahon ng aking ama, naitayo ang ilang specialty hospitals sa Metro Manila. Kabilang dyan yung Heart Center, yung National Kidney Transplant Institute, yung Philippine Lung Center, yung Children's Hospital. Ngunit hindi sapat na nasa kamay nilaan lang ang pagamutan. Kailangan natin ilapit ang serbisyo na ito. Alam naman natin kung gaano kahirap ang bumiyahe, lalo na kapag may karamdaman. Kaya malaking bagay ang pagkakaroon ng kumpletong serbisyo dito sa lalawigan. Ang Cancer Institute na ito ay magkakaroon ng mga modernong kagamitan. Yung aming nakita is state of the art. Para akong nasa ospital sa Singapore. Ganong kabago yung mga modelo na ginamit na naidala rito from Germany at saka karamihan from Germany. No? Buti yan, para maraming matulungan. Gumagamit tayo ng lahat ng modernong kagamitan. Katulad para sa radiotherapy, ng nuclear medicine, brachytherapy, chemotherapy at palliative care. Noon pa man, sinabi ko na, kahit anong ganda ng ating ekonomiya, kahit gaano karami ang trabaho o taas ng sweldo, hindi ito nararamdaman ng ating mga kababayan kung may iniindang sakit. Kaya tayo po ay nakatutok sa pagsasaayos ng papalakas ng ating healthcare system. Patuloy po ang administrasyon sa pagtatayo ng DOH Specialty Center. Ito po ay mga unit o departamento sa ospital na may angkop na kasanayan at kagamitan para sa sakit ng puso, sa sakit ng baga, bato, cancer. Ito po ay isang leksyon na natutunan natin nung dumaan tayo sa pandemya. Dahil ang talagang nakatulong sa mga kababayan, lalong-lalo na nung sa simula, nung wala pa natin, hindi pa natin masyadong naunawaan kung ano ba talaga yung COVID, ano ba yung gamot dyan, ano ba yung dapat gawin dyan. Ang mga nakatulong talaga ay yung specialty hospitals. Kasi kahit na specialize sila sa atay, sa kidney, sa heart, pero sa baga, marami silang na binuksan nila ang kanilang mga ospital at doon na nagpuntahan at dahan-dahan natuklasan natin kung paano gamutin ang COVID nung panahon na yon. Ngunit ang maliwanag na naging leksyon dyan ay sabi namin sa Manila lamang. Hindi naman, paano naman yung nasa labas? Dahil pag napuno na yan, kahit na sino hindi na pwede, tapos yung mga taga-Visayas, yung mga taga-Mindanao, kahit dito sa Luzon, ang layo-layo, lalo na nung COVID, ang hirap bumiyahe, paano naman gagawin ng mga nagkasakit? Kaya sabi namin, gawin natin, ikalat natin ang specialty centers, kagaya nitong cancer center na binubuksan natin ngayon. Kaya hindi lang cancer, kung hindi lahat po ng ibang specialty ay gagawin po natin sa mga ospital. Marami pa tayong gagawin para sa cancer. Noong Disyembre, binuksan ko ang OFW Hospital, Bagong Pilipinas Cancer Care Center sa Pampanga naman, upang matugunan ang pangangailangan para sa mas makabagong pagamutan. Ngayon naman, layunin din natin na mas maraming kababayan pa ang mabigyan ng tulong sa hatid ng Cancer Assistance Fund. Ang programang ito ay nagbibigay ng hanggang 150,000 piso na tulong sa cancer patient para sa pagpapagamot at mga diagnostic na test. Paano naman ito makukuha? Dala ang inyong mga medical abstract o reseta o treatment plan. Pumunta lamang po kayo sa isa sa 34 na DOH accredited hospital sa buong bansa. Kabilang na po rito itong R1MC. Sa Maynila, kasama rito ang PGH, hospital na sa PGH at Tondo Medical Center. Sa ibang bahagi ng Luzon, pwede naman po sa Baguio General o sa Bicol Medical Center. Sa Visayas, sa Vicente Soto Medical Center. Sa Cebu, o di kaya sa Eastern Visayas Medical Center naman sa Tacloban. Sa Mindanao, nandyan na ang Zamboanga City Medical Center at Amay Pakpak Medical Center. May nakatalaga pong mga social worker or personnel sa bawat ospital na tutulong sa inyo
sa pag-assess ng inyong sitwasyon. Kapag naaprubahan po ng ospital ang inyong request, maaari na pong magamit ang tulong pinansyal sa paggamutan. Nakakalungkot na maraming kababayan natin ang hindi alam ang mga programang ito, kaya hindi sila natutulungan. Si SecTed ng Herbosa ng DOH ay maglalabas ng impormasyon na kumpletong listahan ng mga ospital na ito para lahat ng ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong o may karamdaman, alam nila kung saan pupunta at para makinabang dito sa mga programang ito. Inaasahan ko na palalawigin ng DOH pa ang informasyon ukol dito. Sana rin ay bilisan ang pagproseso sa mga request sa Cancer Fund. Siguraduhin alam na agad ng pasyente kung kailan niya makukuha ang sagot niya sa request. At huwag na natin patagalin. At maraming nangyayari, nakakalimutan, hindi na naproseso, mamamatay na lang yun, hindi na nagamot. Kaya time is of the essence when it comes to processing those requests. Bukod pa riyan, madagdagan pa sana ang mga ospital na maaaring matakbuhan ng ating kababayan para sa programang ito. Sa paglaban sa cancer, napakahalaga ang early detection at saka early treatment. Kasi mas malaki ang tsansa ng paggaling kung maaga itong madiskubre. Kaya dapat regular tayo magpa-check up at layunin natin gawing madali, maginhawa at mura para sa lahat ng Pilipino ang pagpapakonsulta. Kaya po natin tinatayo itong bagong urgent care and ambulatory center o ang tawag namin ay ang Bukas Center sa iba't ibang panig ng bansa. Sa ngayon, mayroon pong 3 Bukas Centers dito sa Region 1. Ang isa po ay nandito sa Dagupan. Dito pwede kayong magpatingin upang maagapan ang mas malalang sakit. May mga minor surgery, kaya nila mag-minor surgery. Adult and pedia immunization, yung pagbigay ng bakuna, dental service, iba pang serbisyo nandito sa Bukas Center. At nais nating maging 24 hours, 7 days a week itong bukas dahil ang sakit, wala namang pinipiling oras. Nais din nating dumami pa ito para mas maraming mabigyan ng dekalidad ng serbisyong pangkalusugan. Imo-monitor ng DOH ang mga kagamitan sa Bukas Center para pagka nasira, ayusin agad. Dahil hindi pwedeng magantay ang taong bayan, lalong-lalo na ang pasyente. Isa pa, meron ding libreng bakuna para sa human papillomavirus or HPV ang DOH. Ito po ay para sa pag-prevention ng cervical cancer at iba pang cancer na dulot ng HPV. Kailangan lang pong malaman ng mga kababayan natin ang mga serbisyon to. Kaya inaatasan ko ang DOH, tutulungan po namin hanggat maaari na palaganapin ng impormasyon ukol dito. Atin din binibigyan suporta ang mga pananaliksik at pag-aaral ng makabagong teknolohiya panglaban sa kanser. Dahil ang bawat bagong impormasyon o nadiskubring kaalaman ukol sa kanser ay maaaring makapagligtas ng ilang buhay. Bago ako magtapos, nais kong batiin ang ating mga magigiting na health care workers. Hindi lang po, dahil po, siguro para sa akin, talagang naging naramdaman ko ito nung ako naman ay natamaan ng COVID, yung unang kong tama ng COVID na medyo kamuntik na ako. Mabuti naman, talagang I have to tell you, kami mga may sakit, na-appreciate namin yung ginawa ng lahat ng mga doktor, lahat ng mga nurse, lahat ng mga medtech, lahat ng mga healthcare workers, lahat, kahit hanggang sa barangay health workers, lahat kayo. Malaking itinulong nyo sa amin at marami sa amin ang hindi nabuhay kundi sa ginawa ninyo. Kaya magpapasalamat kami, hindi lamang dahil sa COVID, dahil kayo na bumubuo ng Region 1 Medical Center, kayo ang nagbibigay buhay sa mga institusyong ganito. Kayo ang mga nagbibigay buhay sa mga wala ng pag-asa at nag-aantay na lang ng oras nila.
Sa pagganap ninyo sa sinumpaang tungkulin ninyo, ipinapakita ninyo araw-araw ang pagiging tunay na bayani. Saludo po ko sa inyo. Tapang, galing at dedikasyon. At para sa bawat pasyente, mga magulang na nagdadasal, mga anak na umaasa na pagalingin si nanay o si tatay, hindi po kayo nag-iisa. Kaagapay ninyo kami sa laban na ito. Sama-sama tayong magpagaling at magtatagumpay. Maraming salamat at mabuhay ang Region 1 Medical Center Cancer Institute. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Yan ang ating Pangulo. Napaka maalaga po. O di ba? Sobra ng ginalingan ng ating Pangulo. Malayong malayo po yung dating Pangulong Digong. Lalo nitong ma-insecure yung mga DDS. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.